gagawin ni Lord kung wala tayong joy in our hearts. Kaya kapatid, bilang isang Kristiyano, bilang isang nagtitiwala at naglilingkod kay Lord, di ba? Meron po ba ditong hindi nagtitiwala kay Jesus? Diba? Welcome po sa inyong lahat. Meron po ba ditong hindi nagtitiwala kay Jesus? So I do believe na nandito ka kasi you believe in the Lord. Ano? Sabi ng Panginoon, for those who believe, signs, wonders, and miracles shall follow. Ibig sabihin, hindi ikaw ang maghahabol ng healing, deliverance, at miracles. Miracles ang hahabol sa iyo. Because you believe. Kaya kapatid, you need to believe. Pero mas kailangan mo magkaroon ng peace of mind. Magtiwala at magalak ka. Amen? So nawa po ay natuto kayo. Ano po, sa mga bagong dating natin, ano po, hallelujah, yung number 1 dito is trusting. Ano po, at ang ating pong title ng topic natin is peace of mind. Ano kasi madalas maraming mga kuro-kuro about peace of mind eh. 'Di ba? Kapag may kapayapaan or may peace of mind ka, dapat nagtitiwala ka. Diba? Sabi ko nga sa inyo, para kang umupo, 'di ba? Para kang sumakay ng MRT, umupo ka lang. Diba? Nagtitiwala ka na matino yung driver, hindi naka-drugs, hindi naka-singhot, hindi naka-onse, at kung ano-ano pa. Di ba? Thank you, Jesus. Diba minsan nga sumakay tayo ng jeep, alam nyo, madalas nararanasan namin yan ni Kuya Yo eh. Nasasakay kami ng jeep papuntang Baco or 30 minutes lang papuntang Alabang. Akala mo jet. Ano? Pero alam mo, kapit na lang bro. Ano, kapit na lang bro, I trust in the Lord. Diba? Magaling na driver yan. Diba? Diba? I have peace of mind. Yeah, magaling na driver yan. Kaya-kaya tayong ihatid. Diba? You have peace. Diba? Umupo ka dun eh. Yung kasumakay eh. Diba? Oh. Pero gano'n na lang, Lord, I have peace of mind. Baka nakarating ako ng Alabang. Diba? I trust you, Lord. Diba? Minsan nga, nagiging ano na namin, kasiyahan na namin ni Kuya Yu eh. Yun yung literal the joy. Alam niyo yung usapan namin, di ba? Bumiyahe ka na, nag-mission ka na, nakapag-enchanted kingdom ka pa. Bakit? Parang roller coaster eh. Sa lubak, walang tigil, ganun eh. Pagpreno sa unahan, lahat kami pauna, pagpreno sa uli, pag-arangkado uli, lahat kami lahat ng pasahero nasa uli. Di ba? Oh, you see people of God. Di ba? There is joy. Di ba? Pero may peace pa rin tayo na makakarating tayo sa pupuntahan. Di ba? Yung iba nga ay pagbilis ng takbo ng jeep ay paglakas din ng mga bunganga sa chismis. Di ba? Hallelujah. Di ba? May mga kapatid tayo dyan na pagod sa kanilang trabaho, pag sakay nila ng bus, tulog. Ibig sabihin, they trust the bus driver, they trust the bus. So dapat ganun din. Ng ating mga leader, para sila mga driver na inatasan ng Panginoon na magmaneho. Diba? Sino may-ari ng kumpanya? Si Lord. Diba? Ang church ay parang bus. Lahat ay welcome sumakay. I-guess po ninyo, hindi po yan pang VIP lang. No, everyone is allowed to ride on that bus. Kanino yan? Sa Panginoon. Sino yung nauuna dyan? Yung driver? Yun po yung mga shepherd natin. Kaya pansinin ninyo. Alam niyo po ba na sabi ng Bible na kami mga leader ay double ang judgment sa amin? Kaya hindi niyo po alam, mas mahirap po ang aming trabaho. Di ba? Matigas ang ulo ng ng member. Ayaw sumunod, ayaw mag-follow. Di ba? Masakit sa ulo. I-gets po ninyo mga kapatid. Kaya kung gusto mo mag-overflow ang buhay mo ngayon, simula ngayon pa lang, this year, 2026, if you want your life to overflow, una, magtiwala ka kay Lord. Ikalawa, galak ka sa lahat ng pinagdadaanan mo. That's why sabi ng Thessalonians, rejoice always, pray without ceasing, and give thanks in all circumstances. Masihan ka sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Maganda man o mabuti, diba? Masama man o hindi. Give joy to work. Ano po? Diba? I was remember last time nakipagkita sa akin yung kaibigan natin from Korea. Siya po ay taga Las Piñas, pero siya po ay resident sa Korea. Hallelujah. Sabi niya, alam mo Pas, akala ko before
akala ko before, ang tibay-tibay mo, ang lakas-lakas mo, lagi ka nakasmile. Hindi namin nabakas sa iyo na nahihirapan ka, pero grabe nung marinig namin yung testimony mo, grabe pala yung sacrifice ninyo. May mga pagkakataon na one times na lamang kayong kumakain para lamang makapag-work. Bakit? Wala kaming mission support. Wala kaming honorarium, wala kaming budget, wala kaming kahit ano. Kailangan muna namin magtinda ng fishball sa looban ng isang linggo para lamang kami may pang kids ministry. Kaya bless kayo kung meron kayo niyan. Nagigets po ninyo? Sometimes you are ungrateful to what you have, but other people, they are praying for what you have. Kaya kapatid, magalak ka. Maaaring may mga bagay mo na hindi mo nakikita or wala sa iyo ngayon. Pero lagi mong tatandaan, may mga bagay kang meron ka na wala yung iba at pinagpipray nila yun. Be grateful that you have a good family, that you have a family. Maging grateful ka kahit may bungangera kang nanay. Bakit? Yung iba nga naghahanap ng nanay kahit bungangera na yung prayer nila eh. Lord, kahit bungangerang nanay, bigyan mo na ako, Lord. Diba? Tapos ito, may bungangerang nanay, ayaw mo? Ayaw pa mo? Diba? Eh Lord, yung tatay ko lasinggero eh. O at least may tatay ka kahit lasinggero. Yung iba nga eh, kahit lasinggero wala. Diba? They are praying for that. Minsan nagre-reklamo pa tayo pag hindi malambot yung kutsyon, tumutulo yung bubong. Eh yung iba nga walang bubong eh. Walang kutsyon eh. Walang higaan eh. Karton meron. Diba? Do you see? What is the reason why you don't have joy in your life? Eh kasi pastor, nakakapagod eh. Diba? Bakit? Ikaw lang ba ang napapagod? Look at the people all over the world. Many people are tired, but they show joyfulness in what they are doing. Ano? Magiging masaya na lamang sila sa kanilang trabaho kahit yung boss nila ay nakakaburaot na. Kahit yung boss nila ay nakakabwisit na. No? You see? Kaya nawang maintindihan yung mga kapatid, yung nais kong share or nais kong sabihin sa inyo ngayon. Diba, walk in peace of mind. Lumakad ka na may peace of mind ka. Lumakad ka na may pagtitiwala ka kay Lord. Pagtiwalaan mo siya, pagtiwalaan mo yung shepherd na binigay niya, Jeremiah 3:15, di ba? Pagtiwalaan mo yung church na kung nasan ka ngayon, para lang yung bus na sinasakyan mo. At ihahatid ka niyan kung saan yung para sa iyo, kung saan yung destiny mo, kung saan ka nilagay ni Lord, at kung para saan ka inilagay ng Panginoon. Some people, they wanted purpose, but they don't look for a church or a ministry. Diba? They want calling. They want platform, but they don't trust the platform giver. Hallelujah. So number 3, hallelujah Jesus. Number 3, assurance. Diba? Ang bawat tao na may totoong assurance, diba? Hindi insurance ha. Magkatunog lang. Ano? So ang mga tao na mayroong assurance sa kanilang buhay, sila yung mga tao na alam mo yun, lumalakad sila na may kapayapaan. Alam nyo, may mga pagkakataon na sabi ko, Lord, dati gusto kong yumaman. Alam mo, kapag ka nakakakita po ako sa daan ng sports car, kaya nga niloloko ako ni Kuya Yo, na targeter daw ako ng sports car sa daan. Kapag may nakita ko, yun yung pangarap ko. Yeah. Pero ngayon alam nyo, sobrang tuwa ko na lang. Lord, thank you sa buhay ng tao na yun. Kasi nagkaroon ako ng inspiration. Diba? Pero dati, inggit na inggit ako. Bakit Lord sila mayroong sports car? Bakit sila mayroong sasakyan? Kami namamasahe lang. Lakad, nakikipagsiksikan. Nakikipag-warfare doon sa trend. Para lamang makapagbiyahe. But you know what? The moment I realize and the moment I know that I have God, I have assurance in everything. Sabi ko, Lord, hindi mo ako pababayaan. Alam kong hindi mo ako kinalimutan. Maring sila man ay may sports car, pero naniniwala akong hindi ako nakalimutan or hindi mo ako kinalimutan, Lord. Hallelujah, Jesus. Are you with me, people of God? Sabi po ng Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Lagi niyo pong tatandaan yun. Maging confident ka. Kapag may sinimula ng Panginoon sa buhay mo, tatapusin niya. You know? Kapag may isang magandang bagay na ginawa ang Lord, tatapusin niya. Or kahit hindi man maganda ang simula, tandaan mo na tatapusin niya ng Panginoon sa maganda.
I started ministry work with masasabi kong not a joyful thing, diba? Hindi madali ang aking ministry work before. Totoo yung sinabi ni Prophet Leo. Totoo yung sinabi ni Prophet Leo before sa akin. Na na-prophesy niya, you will experience sorrow, you will experience pain, you will experience many things over your life. But take courage, Pastor Carl. The Lord will give you the desires of your hearts. Just continue to do what God wanted you to do. Sabi ko, sige po. Hindi maganda ang simula ko, mga kapatid. Nagsimula ako na kalaban ko na yata ang buong mundo, me against the world. Galit ng nanay ko, tatay ko, kapatid ko, pamilya ko, mga kapitbahay namin doon dati. Magpapatugtog pa lamang kami, babatuhin na yung bahay namin. Diba? May chismis ka na kaagad tuwing umaga. Ang almusal mo ay sermon. Ano? Parang mapapakanta ka na eh. Pagising sa umaga, sermon ang almusal, bago mag-church at mission. Papaganon ka na lang. Di ba? Pero you know what? Lagi ko lang tinatandaan, to have faith. And faith is what? Assurance of the things unseen. Ang totoong taong may pananampalataya ay merong assurance. At ang may assurance, may peace of mind. Wala akong pakialam kahit na hindi maganda yung simula. Because I know that the Lord will complete it with a good. Siya yun eh. Ang sabi ng Panginoon, in due time, I will make everything beautiful. Ang iniisip ko na lang ng mga time na ako'y nasa trouble pa, nung time na ako po'y naghihirap, nagsasacrifice, nagpa-planting mag-isa, nagdudukal ng haligi ng church mag-isa. Alam nyo, the thing that I have in my mind, Lord, maring hindi pa ito yung beautiful time na ibinigay mo. But soon in time, I know it will become beautiful. Kaya, panghahawakan ko yun. Diba? Kaya nga nung time na kami nag-aayos nung space na ibinigay ng Panginoon sa atin para sa church, diba? Tuwan-tuwa kami ni na Ate Lindsay. Sabi pa nga niya sa akin nun, Pas, ang sarap maglinis ng church, no? Nang may ilaw. Sabi ko, nung una hindi ko na-guess, sabi ko, bakit? Di ba? Naalala mo nung una ka nagdudukal doon na cellphone ang gamit ninyong pang-ilaw? Imagine kung gaano kaliwanag yung ilaw ng cellphone. Yun yung gamit mo pagdudukal. Di ba? Sabi niya, Pas, di ba, ang sarap mag-preach na hindi ka mangangamba na pag humangin, liliparin yung trapal. Kasi trapal lang yung bubong, trapal lang yung dingding. Di ba? Di ba, Pas, parang ang sarap sa feeling na hindi tayo maiinitan ng sobra ng sikat ng araw, natutok sa atin, dahil hindi tayo hindi tayo nakatrapal lang. Tayo ay may solid foundation. Di ba? Sabi ko, sobrang sarap. Pero yung unang naranasan ko ay sobrang hirap. But I have this assurance in my heart, assurance in my mind, that in due time, God will make everything beautiful. Kaya kapatid, hindi man maganda ang simula mo, hindi man maganda ang nararanasan mo ngayon, no? Minsan, lagi nating question yan eh. Alam nyo, nung nakakilala ako kay Lord, parang hindi lalong naging maganda yung buhay ko, kaya ayaw ko na lang kumilala. Kasi ganun pala naman. Alam nyo mga kapatid, sa una lang yan. Nagigets po ninyo? Bakit si Abraham? Naging masaya ba sila nung una? Hindi naman eh. Kasi nangangarap sila magkaroon ng anak. Diba? Pero at the end, in his due time, diba? Akalain mo naghintay pa siya ng isang daang taon para lamang masilayan yung kanya nag-iisang uniko iho. Nagigets po ninyo? Diba? Si Noah, hindi naman naging madali yung kanyang buhay. Diba? Siya may assurance siya na may gagawin si Lord. Pero anong nangyari sa kanya? Pinagtawanan siya ng buong bayan. Pinagtawanan siya ng mga tao dahil siya'y nababaliw na. Pero pinangawakan niya yung salita ng Panginoon ng may kagalakan, na may tamang pagsunod, may pagtitiwala at may assurance. Na Lord, darating ang panahon that you will assure that we and my family will be secured. 40 days and 40 nights na nandoon sila sa bangka na yun. Niligtas sila ng Panginoon. Di ba? Naisip niyo ba kung ano yung ginawang bangka ni Noah? Paano sinalihan yun?
Uso na ba dati ang waterproofing glue? Wala pa nun. Paano niya naselyuhan yung mga kahoy nun? Di lumubog yun. Nagets ninyo? Paano kaya yun? Diba, yung mga kahoy na pinagdugtong-dugtong nila, may mga siwang malamang. Pero paano nila yung naselyuhan? Paano hindi pinasok ng tubig yun for over 40 days and 40 nights na kababad? Diba, baka gato na yun. Hindi nyo ba naisip kung gaano ka-powerful ang ating Lord? Diba? Kung ang sinasabi ng libro ay mga ganito ang nakalikha ng barko, pero nagsimula yung barko na yan kay Noah pa. Yung wisdom na yan ang paglalagay ng barko na pwedeng gamitin sa tubig ay nagsimula nung kapanahonan ni Noah. Older generation pa. From Abraham. Nagigets niyo po? Yung mga apostol, karanas ba sila ng maganda nung sila nagsisimula ng paglilingkod? Hindi. Pinapatay nga yung mga Kristyano dati. Diba blessed ka nga ngayon, nasa Pilipinas ka eh. Kahit mag-preach ka dyan sa labas, walang papansin sa'yo. Diba? Hindi ka ipapahuli. Hindi ka ipapapatay. Diba? Yung kapanahonan nila, nakakatakot eh. Mamaya, nagsasalita ka pa lamang. The Lord is my Savior and King. Patay ka na kaagad. Ginilitan ka na ng leeg. Assurance. Diba? Ikaw po ba may assurance ka? Na ang Panginoon sinave ka na? Na ang Panginoon pinatawad ka na? Na ang Panginoon ay Diyos ng pagpapala? Na ang Panginoon ay Diyos ng mga Diyos sa tari ng lahat ng mga hari? Do you have that assurance? Kung wala pa, hanapin mo. Seek Him. Hanapin mo siya, kapatid. Sabi ng mga taga-Pilipos, chapter 4, verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip. Imagine nyo. Ang totoong kapayapaan na nanggaling kay Lord ang nag-iingat sa isip at sa ating puso. Hindi yung knowledge mo ang mag-iingat dyan. Hindi yung talino mo. Hindi yung kahit ano. Yung kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Pansinin niyo yun. Dumaan yung mga panahon na tayo binagyo nung nakaraang taon. Dumaan yung panahon na tayo po ay nilindol. Dumaan yung panahon na nagkaroon ng COVID-19. Pero until today, 2026, you are still alive. Iningatan ka ng kapayapaang ibinigay ng Panginoon. Hindi ka nagaya sa kanila na na-stress ng COVID-19. Diba? Yun yung napansin ko nun. Yung mga taong stress, sila po yung sila yung mga na-COVID-19. Pero may nabalita ba kayo na isang pulubi dito sa Makati na COVID-19? Patay. Wala naman eh. Diba? Sino yung lagi nababalita doon? Isang negosyante na COVID-19. Bayarin sa ospital, 100,000. May pera eh. No? Ang inaasahan nila yung kanilang pera, yung kanilang yaman. Meron sila. Diba? Kung tutuusin mga kapatid, noong time na yun, wala po akong trabaho. Hindi kami napasama sa DSWD. Hindi kami napasama doon sa mga unwork program na ibinigay ng government. Nakakatanggap lamang kami ng relief goods doon. Ilanan. Diba? Ilan lang yung relief goods doon. Pero tinan mo, hindi nagkulang ang Panginoon. Sabi ko nga nung time ng pandemic, alam niyo po ba ang aming ulam? Sugpo, sinigang. Gumamit ang Panginoon ng tao, ng vessel, para kami po ay pakanin at pakainin. Gigising na lang kami, meron na kaming umagahan, meron na kaming almusal. Nung time na alam ni Lord na kami nagsushort na, binigyan ng Panginoon ng trabaho ng aking kapatid that time. Dumating yung opening ng trabaho namin, kahit 4 hours, pinatulan ko na. Diba? Because I have peace in my mind na kahit ako mag-ride ng bus and so on, walang COVID-COVID. The Lord will cover me and the Lord will protect me. Sumusunod lang ako doon sa protocol nila. Pero walang takot sa puso ko na magkaroon ng ganyan, magkaroon ng ganito. Dahil doon sa compound namin, lahat sila, yung mga natakot, sila pa yung mga nagkaroon ng COVID, paikot namin, COVID na. Kung tutusin, pwede na pong i-lockdown ang aming compound. Kasi paikot doon sa mga nasa amin ay may mga COVID. Diba? Sabi ko nga, naikwento ko nga yan ng mga nakaraan.
ano po, na ako po ay punta pa sa bahay ng tita ko. Ano? Di ba? Ang ganda pa ng pasok ko doon. May pagganon pa ako sa may pintuan. O, kumusta? Di ba sabi niya, lumabas ka. Sabi ko, bakit? Naka-quarantine ako. Gusto ko bang pa-quarantine din? Sabi ko, ay, ganun ba? Okay, sige. Nag-alcohol ba ako noon? Hindi. Di ba? Sabi ko lang, okay, sige. Mandaling kausap. Sabi ko, sorry. Di ba? Ilak ko yung pintuan. Imagine that. Diba? Sabi ng Philippians chapter 4 verse 7, and the peace of God which transcends all understanding. Ano po? In English lang. Ano, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Di ba? Yung pong kapayapaan na nanggaling kay Lord, yan po ang mag-iingat sa atin. Ano po, kung alam mo na pag-iingatan ka ng Panginoon, pag-iingatan ka ni Lord, para numang nakaraang taon, 2025, nakaranas tayo ng patitinding bagyo. Alam niyo yan. Di ba? Ang Catanduanes ay halos ibagsak na. Di ba? May mga na-wash out, may mga naguho, ilan ang namatay. Ang dami. Di ba? Noong time na yun, bumabagyo sa amin, sa Mindoro, nandito kami sa Maynila, nag-i-intercede kami sa mga magulang namin. Di ba? Sabi ng nanay ko, nakakatakot, sobrang lakas ng hangin, parang lili pa rin ng aming mga bubong. Pero sabi ko, ma, magtiwala ka sa Panginoon. The Lord will cover you. Di ba? Alam niyo po, sabi ng nanay ko, pagkatapos noon, wala na. Super typhoon, malakas daw. Pero imagine that, kung anong ginawa ni Lord. Grabe pag-iingat ang ginawa ng Panginoon sa aking pamilya. Di ba? Sa aking buong pamilya. Di ba? Alam niyo nung last year 2025 siguro po nabalitaan ninyo to sa ABS-CBN, sa GMA News. Ano po? Na isang mag-anak, ano, isang babae, isang lalaki at ang kanilang 10 taong gulang na anak nasagasaan ng van. Yun po ay pinsan namin. Namatayan kami before Christmas. Alam ko nabalitaan niyo yun. Diba? Trending yun sa social media. Pero alam mo yung there is peace in my heart. Alam niyo kung nasan ako noon. Kahit tanong niyo pa kay Sis Ja. Nandun ako, nagsisimbang gabi. Ginagampanan ko pa rin yung tungkulin kahit may patay. Kahit namatayan kami ng kapamilya or ng relatives. Diyan ko naranasang masabihan ako na tigas ng puso ko ng aking tita. Dahil before, nung patay yung aking lola, wala kami magawa dahil COVID-19. Sabi ko, alam nga namang mag-iiyak at magmukmuk ako dito. Ang ginagawa ko, nag-mission ako. Sabi sa akin, alive daw ako ng alive. Yung lola ko doon, hindi ko man lang ginawa ng paraang umuwi. Pero meron kasing peace na ibinigay sa akin ng Panginoon. Yung kapayapaan na yun, yung nag-ingat sa puso ko para hindi ako hindi ako mapabagsak ng kaaway doon. Namatay yung spiritual father ko year 2022, pero nagpatuloy ako. Hindi ako tumalikod sa kung anong tungkulin ang binigay sa akin ng Panginoon. Hindi ko tinalikuran yung binigay niya sa akin. Yung word na binigay ng Panginoon sa akin. Nagigets po natin? Now, people of God, let us always have this kind of assurance, this kind of joy in serving the Lord, this kind of trust na dapat nating ibigay sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Diba, sa mga hindi pa rin naiintindihan, bakit kailangan nyo magtiwala sa inyong mga shepherd na binigay ni Lord? Ano po ba ang sinabi ng Panginoon? Ang sino man tumanggap sa kanya mga servant ay nagtitiwala hindi sa kanila, kundi sa kanya. Na inyong tinanggap. Diba? Kami ay speaker lang ng Lord. Kami ay servant lang ng Panginoon. Nagigets po ninyo? So let us pray. Heavenly Father, I thank you. I bless all these people of God that are here right now. Saan man po silang sulok ng mundo nandoroon. Ano man po ang kanilang panalangin, dalangin ko pong kasagutan sa lahat ng kanilang prayers, O Lord. I speak healing sa lahat ng may sakit at may karamdaman, ano man po ito, mula ulo hanggang paa. Bawat isa nakakaranas ng sakit at karamdaman, ubo, sipon, anxiety, depression, stomach ache, acidity, acid reflux, GERD, arthritis, cancer, diabetes, all kinds of infirmities and sickness in any forms, in any kinds. I command you to live right now. In Jesus' name, go in the mighty name of Jesus. And I speak the fire of the Holy Spirit over your life. The fire of the Holy Ghost to heal you right now. In Jesus' name. And I command every lies of the devils to go in Jesus' name. All that crucial thinkings that led you not to trust God, that led you not to believe in God, that led you not to have joy in the Lord,
not to have an assurance in Jesus' name. I rebuke every lies of the devils that speaks on your head, that speaks on your ears, that speaks on your heart in the mighty name of Jesus. Rababashi alarakur lababahi alarababahaya. Ratatabarashi alaramanasuri alarababashi. Father, encounter them today. Maranasan nila ang pagkilos mo, ang pagsama mo, Panginoon. Lord, I declare na hipuin mo sila. Hawakan mo sila, Panginoon, saan man sila nandoroon ngayon. Hipuin mo ang kanilang mga sakit para gumaling. Hipuin mo ang kanilang mga isip para sila, Panginoon, magkaroon ng kapayapaan. Hipuin mo ang kanilang mga sitwasyon upang sila maging maayos, Panginoon. Hipuin mo ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga career, ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Lord, pagpalain mo sila, patuloy mo silang i-increase, patuloy mo sila, Panginoong, patatagin, emotionally, spiritually, intellectually, Lord. Samahan niyo po kami sa aming mga journey, O Lord. Lord Jesus Christ, Rebabatu Shayay Laramakaya, Lepra Atur Lamana, Sontele Andre Bresia Lorobobushaya, Pura Larabarakia Lorobobushaya, Ratatabarashia Laramanasutya Larababashin, Pura Larararahia Larababashaya. Lord, I speak fire upon them right now. Lord, I release this blessing. I release this anointing upon each and every one of them right now. In the mighty name of Jesus. Lord, huwag mo silang kalimutan. Huwag mo sila, Panginoon, ipahiya, Panginoon. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita, walang anak mo ang mapapahiya, Panginoon. That's the reason why we have trust. Ora kapag Yes, sir. Hello. Yes, sir. No, that's very problem. Ayun, hallelujah. Saktong amen ko, nawala din yung call. Ayun, nawa po ay kayo po ay natuto. Nawa po ay meron po akong naging impartation sa inyo ngayong gabi. Dalangin ko po ang pagsama sa inyo ng Panginoon.